ni-impose nyo, dapat gawin namin yung ganito, gawin ng mga sambayan ng Pilipinas, o gawin ng mga eskwela, o ahensya ng gobyerno na umawit at mag-recite ng kung ano-ano namang hymn na yan. Tapos kayo mismo hindi nyo alam, kaya tama yung ginawa ni VP Sara Marcos na nag-declare na siya finally na wala na ang unity. Masyado pang sa akin nga, may statement ka. Sa akin nga, interview, no? Oo. Interview. Sa akin nga, very subtle pa yung statement nyo. Pero kung ako po tatanungin nyo, saan papunta to yung huling pahayag ng ating Vice Presidente? Papunta na po ito sa pagkalas niya kay Bongbong Marcos. Lalo't sa kanya mismo nanggaling na ang unity team ay tandem lamang noong 2022 elections at wala naman. Hanggang doon lang yun dahil ngayon, mga panalo naman na nga sila. Ito ang sinabi niya, unity was the tandem during the 2022 elections. And then, ngayon natapos na ang elections, nanalo na kami, nagpapasalamat kami sa aming kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng unity noong 2022. We are not candidates anymore. Yun ang sabi niya. Alam mo, that's for me quite heartbreaking to know kasi finally she puts an end to the speculations na buo pa ba? Kasi di ba, sino ang matinding nakikipaglaban or nilalabanan yung idea before, yung nalalaman na ng tao before na wala na, kalas na. Pilit nilalabanan nito ni Senator Amy Marcos na I think there's still unity because Sara is still in the cabinet, blah blah blah, hindi pa naman niya iniwan posisyon niya, sinusuportahan pa rin niya ang Pangulo Bongbong Marcos and all. So, ganon. But then, opposite yung mga nangyayari na ng konsepto nila ng unity. Senadora Amy Marcos, wala na pong unity team. Meron po mangga. Usong-uso mangga ngayon. Pag pinapanood ko yung replay natin, Pam, may mga hirit ka rin na hindi ko nasusundan. Ang ganda na mga hirit ko na. O, paano rin? Basta may mga, hindi ko nasundan yun. Kasi ibabasa ko. Huwag naman yun. Hindi lang nakitang pink yung leggings ng Marlon eh. Pink po talaga yung leggings na tinignan ni Marlon. Tapos magsisinungaling pa siya, hindi totoo yan. Sabay kuha ng tissue, ganyan siya. Wala naman mainit eh. Kasi oily ho lolo nyo. Ang init. At ebidensya ho yun. Hindi ho totoo. Saan na? Hindi alam mo kung yung sa korte, alam mo Marlon, huling-huli ka na, nagsisinungaling ka pa. Baka kung ako yung judge, titriplihin. Malay ko kaibigan mo yun. Premeditated yung ano. Pinagay yun, gago. Hindi ko mabuksan. Ano ko user problem yan? Kumakain ng tanga yung cellphone. Palit phone, hindi ko mabasa. Connect ano? Palit phone? Hindi ko mabasa itong, hindi natin mabati oh. Si OFW Hero, peace sa inyong dalawa, good morning. Hello po, hindi kita makalimutan. OFW Hero, ikaw tumawag, dawig ang buko. Iniba tuloy niya yung style niya, di ba? Meron na siyang baby bangs. Siyempre, merong ano, tawag dyan, ano, kiss. Di ba may tawag dyan, kiss me? Kiss me. Ano ganun ba yung Superman? Hindi, di ba, kiss, pakikorek ako, mga ka-ebon-ebon, mga katete. Hindi, mali yung call mo. Pakikorek nga ako mga ka-age ko, ganun, ulit. Ay, Marlon, may babasahin ako. Teka, babasahin ko, pinapacheck ako, nandun yung birthday. Tapos, sige, babasahin ko. Gusto ko yung, gusto ko topic natin yung about sa, yung nanginginig pa habang iniinom yung alak. Parang yung puwet mo ngayon dito sa bench na inuunan. Yung nagyang. Wait lang. Asan na yun? Gusto ko yun, sabi nga ni, si Boy, naging Boy. Kailan nga ang bang maisog Pampanga? Sunday. Ang LSCP. Oo, Sunday. Kaya this Sunday, June 16, no? It's also 16. Father's Day. 17 ang, 16 Father's Day. And, yung Kapampangan, Kenne, yung Kapampangan version na kuning hakbang ng maisog is takbang dareng maisog. Because we want to be consistent the word maisog. So, although, syempre, kapag matapang din naman yung word na ginagamit kapag Kapampangan. Because maisog means matapang. Brave, di ba? Takbang dareng matapang. Pero, takbang dareng matapang. So, hakbang. Yes. Temo? Takbang dareng maisog. Takbang dareng maisog. Yung asa po. Asa po? Hindi ko na. Lasing ka ba? Hindi Lasing ka? Hindi. Merong halata-halata rito, sino yung lasinggera? Hindi, Okay, we go back to Sige, yung first natin kanina, yung first topic. Teka lang, Pam. Yung telepono mo gamit kanina, nawawala, di ba? Bago yun eh. Yung telepono ko ngayon, kita mo naman. Intact na intact yung signal natin. Nagbayad ka na ba lang? Bago. Tama pagalata. Hindi pa ba yan si Pamela?
ikaw na naka-iPhone, ako naka-China phone. Okay. Alam mo, Kayo naman Pam. China. Ganda-gandahan nyo naman. Nakikigaya na lang din kayo ng mga design. Gayahin nyo na rin yung Pero ang technology. linaw ng ano, Pam, ang linaw ng camera ng phone mo. Marumi lang yung screen mo. Punasan kasi yan. Ikaw na lalaki. Yeah, Ikaw na lalaki. So when we go back, no? Sige. Yung kanina, yung video na sinasabi, it's all over the Facebook, no? Post ni Miss Joey, nandyan din yata yung kay Miss Maharlika. I think kay Miss Sass, yung after flood ceremony, Oo. syempre, pumunta sa palasyo, nandun na ang mga senators and all. Oo. SP Escudero was holding a champagne glass. So, dinaanan siya ni Madam, and then medyo bumalik ng konti si Madam na ganyan, inabot niya yung champagne glass ni Cheese, and then uminom siya, and then binalik niya. Ang assumption mo kasi kanina is, ginawang boy Oo, tagahawak. at natagahawak. Hindi. Kasi di ba pag coming in pa lang, hawak na kay ano yung kay Cheese yun. So, minom si Okay. Madam, binalik na kay Cheese. And as if right on cue, a server appeared behind Madam na inabot yung, ma'am, ito yung sa'yo. Oo. Yung sa akin is, kadarating mo pa lang, hindi ka nagsisettle, hindi ka pa nakakapag-settle, you have not even said hi to everyone. Tapos, merong assembly na nangyayari. Tapos, pagkadating mo, alak. So, coming from an outdoor flag ceremony, mainit pa? Alak na. O baka Or, dehydrated ka. so flag ceremony umaga to? Oo, yung... So that early, 7:30, 8 o'clock, shot ka na. Ganun ba talaga very New York? Uy, in Germany, Oh, ay beer. yes, Sa- yung saka- beer talaga nila, it's parang soft drinks. Ang dami kong tropa mga German. Hmm. Oo. Majority ng kaibigan ko lalaki, German pare ko. Oo, ito, Kaya hindi kung luluso. yung malulusaw yung lamig niyan. Hindi, di ba, sa mga sa Germany and even Europe, di ba? Pagkaraniwan sa kanila ang beer. Yes. But in this, the Pero person iba we- naman to. Yes, the person we are talking about is someone who holds not a high position, but of a high profile, na dapat meron kang image na ipinapakita sa tao for you to become an example, a good example at that, di ba? Kaya lang, di ba, also for the server to be very attentive na automatic, ay, Madam Baso. Yung, it seems as if na, Parang alam na ni Kuya Oo, yes. na ang hahanapin ng boss niya, ni Madam, Oo. alak. Yeah, ikaw, parang halimbawa, pag kami po nasa coffee shop, si Marlon din yung pumapapainom ng kape yan. Kahit gaano kainit ang panahon, tsaa talaga yan. Iced coffee, hindi yan. So, automatic sa kanila dahil alam na nila yung routine ng tao, alak, Tea di ba? para sa taong mabuti. Ano nangyayari dito ngayon? Hindi, Pam, teka lang ha. Kanina kasi bago tayo naputol. Sabi ko, nung unang panood ko to ang unang pumasok sa isip ko, sabi ko, hindi mo na kailangan maging psychologist Oo. para maabasa yung pagkilos yung gawing iyon ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Na pag shot nung alak, ibinigay sa isang opisyal, o sa isang kaibigan na lang, tapos kumuha uli ng alak. Uy, binigyan kasi siya, alam nga namang Alam mo, kung sabihan ayaw mo niya. yun, kung ayaw mo yun, Yeah, tatanggi ka, it's it's okay. Well, Yeah. if we have to say na hindi mali na uminom ng alak. But naman. what we always say, di ba, sa Pero ads, we pero always alak. say, drink moderately, Moderately. di ba, okay. However, is it wrong for a high official or a person of a high profile na ganyan na uminom ng alak? Hindi din. However, sana merong image na pinapakita na hindi ganun kaaga or anything. Di ba, you have to take care of your image. Alam mo, din. Pam, ang very wrong doon. Kasyashot mo lang sa isa, naubos ba? Hindi, Yun lang parang natin ano lang lang, eh. sumat lang talaga. As I see it. Sweet lang. Sweet lang. Pero ang very wrong doon, I don't know kung very New York din, kasyashot mo lang sa isa, tapos binalik mo yung baso sa inagawan mo, tapos may hawak ka uli. Ang tawag sa amin sa Santa Mesa noon, masyado ka ng tali. Ano yung tali? Talamak, Brad. Masyado ka ng talamak. Yun lang yun. Di ba mga katete, mga kaebon? Paki ano niyo po ako. Paano niyo babasahin yung ganong klaseng kinilos ni First Lady Lisa Araneta Marcos? Hindi mo ba katalamakan sa alak yun? Hindi ako as I see it, although you can call me out, but this is my take. Sige. Ganun siya maglambing. Because I can be that also to a friend, to a close friend. Pwede Okay. akong maglambing ng ganun. Pwede kitang akbayan ng naglalakad tayo dito na walang mali siya. Kasi ganun ako Oo naman. maglambing. Naman. And then I can share your Jollibee breakfast. Oy, sa mga OFW, miss nyo to. Alam ko, miss nyo Jollibee, no? Jollibee pa ka naman. Hinggitin namin yun. Hindi, I can share your Jollibee breakfast ng parang, halimbawa, hindi ko gusto yung tapa,
Parang Marlon, patikim naman ako ng corned beef. Yung I can do that. Tama. I see that. But then, it's not the proper setting to be friendly like that, exposed to the public, di ba? Yes. Especially if ang involved is an alcoholic drink. Yun lang naman yun sa akin. I know, I've known her for some time, tapos kilala ko siya na gano'n siya maglambing. But then, of course, again, issue na sa'yo yan eh. Kaya lang dahil sa kabratinilahan mo, Pagiging bitches. so, yung ganyan mo, na parang, I don't care anymore, you can judge me. Hindi po kasi gano'n. Di ba? Minsan meron siyang ganong attitude na, call me names, I don't care. You should care. Because you represent the whole country as the first lady of this, Patunay lang ito na ang ugali ng tao hindi nakikita sa tato. Correct. Oh, di ba? Si madam, walang pato. Oo. Alam, Sige, nasabi natin yan. Bartik talaga, may Ano cricket. Sabi, Bartik binabanggit din ni Mama Harley to. Hindi, Bartik salitang ano po ba siya si Bartik? Bartik. May nagpakulay batiin ko lang baka malagpasan. Bisayan, Bitoy, maayong buntag mga teachers from Worcester, United Kingdom. Uy, maayong buntag po, maayo. So, ayan. Ang sinasabi ko is, galing sila sa outdoor flag ceremony. Speaking of outdoor flag ceremony, Marlon, ano tayo ngayon? Thursday na tayo ngayon, no? First implementation ng ang mandate na ang utos na sinasabi na kakantahin ng Bagong Pilipinas hymn was last Monday. Yes. So we gave it Monday na may mga comments na baka hindi pa nga nila memorize and all it. So Thursday celebration, it would have been already implemented na somehow memorize mo na. Kasi ang isang bagay nakikita mo, ang lip sync, di ba? Kapag kumakanta ang isang singer, mahuhuli mo sa bibig niya na ang lip sync. Kasi hindi siya Hindi sabay. Hindi sabay ang buka ng bibig mo sa lapat ng titik ng kanta. Correct. Diba? Para siyang AI. Yes, it's the same as what happened dito sa flag ceremony na outdoor nitong kahapon na tinugtog ang Bagong Pilipinas hymn, tapos nirecite yung oath Okay. na hindi lapat ang mga bibig at to the point na hindi naman bumubuka, Marlon. So ang sinasabi ng ating netizens ngayon is, bago nyo i-impose sa amin o sa karamihan, mano man lang kayo mismo memoryado ninyo at nasa sa puso ninyo yung mga sinasambit ninyo. Wala. Tama ba? Alam mo, sa amin sa New York, dapat leadership by example. Sa inyo sa New York. This is like a New York. Siyempre. Diba? Saan yung LED sa likod? Ano TV lang ho ni Pamela. Pang Netflix lang po. Iba pa po ito. Pag Candy Crush siya, naglalaro Candy Crush yan. So iba pa po yun nasa room ko at nasa sala. Iba na Pamela. You know, in England. Sige, Where I live. This is how I do. ano nakain mo Pamela? Para ko si Tina Tyler. Ano? Yung kumanta na yung gano'n yung buhok. Tina Turner, di ba? Pogs, yung pogo. Tawa ko dyan. Pinapanood. Nag-table play ako. Tawa rin ako ng tawa. So yun naman yun, so bago ka mag-utos sa mamamayan mo na dapat isabit nyo to, natapos sa puso nyo, ang sinasabi pa ng linya is panahon na ng pagbabago dahil ito ay bla bla bla. Bago ka na. Diba, Dati mong bisyo, iwan mo na. hindi ninyo masabi, baka first line lang kayo. To the point na, alam mo ba ang camera, nung nakatutok sa bibig ni BBM, hardly, the mouth hardly opens. Talaga. Para to the point ng camera nag-pan out para landscape view or whatever. So, nagpaka-plastic pa. Yes. And then, nagkunwari pa. and then ngayon, so inalis sa kanya ang camera. Tapat ngayon naman sa first family. Absent was the bunso, son Simon, but present was Vinny and Sandro, and of course the first lady, na hindi bumubuka ang mga bibig. Kayo muna mag-recite, ha? Yun ang sinasabi ko. So yung iba, ang call din natin before, bago nyo kami isabak sa gera, nag-enlist na ba ang mga anak? Correct. Una-una, di ba? Correct. Wala tayong narinig na reaction about that. So pangalawa ngayon, ang sinasabi ninyo, i-memorize nyo yan and things, hindi ninyo masambit. Hindi bumubuka ang mga bibig niya. So kami lang ang Yung mga mabababang uri lang. ang gagawa. Na kayo ang opisyalis sa pamahalaan. Kayo exempted. Okay, after the first family, umaling naman sa cabinet members. Wala. Wala rin kahit isa. Sanado ang mga bibig. Mga putragis ninyo. Diba? Putris ka. Di ba? Parang yan. Malungkot yan. Ginagawa natin biro, pero malungkot dahil, alam mo, ganitong klaseng leader meron tayo. Yeah. Alam mo kaya kahit naman ako ganyan ang nakikita ko, iiwan ko kayo. Tama ka, Pam, no? Tayo sinasabak na pilitin sa ganitong klaseng kanta na wala naman talagang kwenta. Tapos, ganito rin, tayo isasabak sa nakaumang na gera. Diba? Tapos kayong mga nandyan, kayong mga nasa air condition room, nakabarong, at pa champagne pa.
Yung bang barong na yun, may biyak sa likod. Tingnan mo na rin ang ilong, baka may bulak sa ilong. Alam mo, ko lang na-gets yung biyak sa likod ng barong. Kasi di ba pampatay yun? Yeah. Kasi pala, syempre, papatay ka na. Mahirap bihisan. Oo, kaya Mahirap bibiyak. ano ka na na. Oo. Parang ipapatong na lang yun. Kasi Saan mo unang narinig yung biyak sa likod? Kaya ni barong. Ako narinig ko sa Tito Vic and Joey. Ay, oo, Classic na yun, classic na yun. Tito Vic and Joey. Bakit hindi ka Joey? TVJ. Pero Ang pagkakalam ko. Hindi pero- ko na maano kung hindi ko ma-recall kung anong particular na program nila. TBJ. O TVJ. Pero kaya ni Baron inano nga rin niya yung Jack. Ay hindi, inano nila. Pinarody nila. Pinarody nila. Oo, di ba? Pinarody nila si Ernie Barong. Kaya tinawag nila Ernie Barong. Ernie Barong. Pero TVJ pa rin. Tama na mga ka-ebon-ebon, katete. Ako napagbahala tayong age mo, Marlon. Kasi Bakit? nasabi ko sa'yo, di ba? Nag-start Uy, ako, ano na proud eh. Itbulaga boy to. Pero sino batch ng Itbulaga? Nang? Ako sila Tony Gonzaga na yung nakabutan. Hindi mo inabot si Aisa Sigera, mga Hindi, ganun sino ganon. siya? Charot. Wow. Favorite ko yun, no? Yung Wow, yung demonyo yung pagdating ng panahon. Hi, Boss Joseph. absent ang bossing natin. Wala siya ngayon. Hindi na namin kayo nabati, Alam mo Sarap yun, eh, so maganda sinasabi ko yung ganyan, ganun. Marlon, di ba? Ini-impose nyo, dapat gawin namin yung ganito. Gawin ng mga sambayan ng Pilipinas, gawin ng mga eskwela, o ahensya ng gobyerno na umawit at mag-recite ng kung ano-ano namang hymn na yan. Tapos, kayo mismo hindi nyo alam, kaya tama yung ginawa ni VP Sara Marlon na nag-declare na siya finally na wala na ang unity. Masyado pang sa akin nga, may statement na. Sa akin nga, interview, no? Oo. Interview. Sa akin nga, very subtle pa yung statement yun. Pero, kung ako po tatanungin nyo, saan papunta to yung huling pahayag ng ating Vice Presidente? Papunta na po ito sa pagkalas niya kay Bongbong Marcos. Lalo't sa kanya mismo nanggaling na ang unity team ay tandem lamang noong 2022 elections at wala na nga. Hanggang ngayon, hanggang doon lang yun, dahil ngayon, mga panalo naman na nga sila. Ito ang sinabi niya, unity was the tandem during the 2022 elections. And then, ngayon natapos na ang elections, nanalo na kami, nagpapasalamat kami sa aming kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng unity noong 2022. We are not candidates anymore. Yun ang sabi niya. Alam mo, that's for me, that's for me quite heartbreaking to know, kasi finally, she puts an end to the speculations na buo pa ba? Kasi di ba, sino ang matinding nakikipaglaban or nilalabanan yung idea before, yung nalalaman na ng tao before na wala na, kalat na. Pilit nilalabanan ito ni Senator Amy Marcos na I think there's still unity because Sara is still in the cabinet, blah blah blah, hindi pa naman niya iniwan position niya, sinusuportahan pa rin niya ang Pangulo Bongbong Marcos and all. So, ganun. But then, opposite yung mga nangyayari na ng konsepto nila ng unity. Senadora Amy Marcos, wala na pong unity team. Meron po mangga. Usong-uso mangga ngayon. Mango season ngayon. Oo, yun nga, di ba? Oo. Mango season ba ngayon? Yes, mango season ngayon. Okay. Mango season. Tapos, unang-unang sign na wala ng unity, hindi ka sinuportahan ng presidential funds na kinailangan Correct. mo nung budget season. Correct. Pangalawa, pinili mo. Bukod sa wala ng unity team, doon din nakikita kung gaano ka-weak ang isang presidente. Sorry nakakita. Hindi mo man lang tinayuan. Ang nagpresenta ka pa, nag-volunteer ka pa na ikaw ang BFF, di ba? Tapos, hindi mo masita ang pinsan mo. Naturing ang kuya ka, at naturing ang ikaw ang presidente. Hindi mo sinita ang pinsan mo na huwag nang gaganyanin ang BFF ko, vice president ko yan. Yan ang sinasabi ko, Marlon. Di ba sa lahat ng pangyayaring yan, isang kumpas lang ng presidente, kahit sabihin mong separate entities ang legislative, executive at ang judicial, di ba? Yeah. Isang kumpas ng presidente, pag sinabi kong suportahan niyo si Sara sa budget niya, mangyayari yan. Correct. Mangyayari yan. So, hindi ginawa. Ano? Kasi weak ka. Kasi weak ka. Ginamit mo lang rin siya. Hindi mo maaalis sa taong bayan na mag-isip ng ganon, na ginamit mo lang ang Sara Duterte nung nakalipas na eleksyon at ngayong panalo ka na, baliwala na sa iyo ang isang Sara Duterte. Ang kapal din naman kasi ng mukha mo. Pinagbigyan na ikaw ang tumakbong presidente. Dahil aminado din, no? Then merong sinasabing gano'n na aminado si Sara na she's not yet ready to become the president of the country. Binigay niya kay Ako BBM ang pwesto in the promise na magkakaroon tayo ng unity. Even Senator Amy coined the term marriage, match made in heaven o marriage made in heaven. Yung pagiging, yung union nilang yun. Yes. As candidates, di ba? Oo. And then also, remember Marlon, kada sasampa si BBM noon sa stage, halos na-memorize na ng media ang speech niya because he was not even delivering his platforms sa stage. Ang lagi lang sinasabi ni BBM is unity, na magkaisa, magkaganito, blah, blah, blah. Unity ang sagot sa kahirapan. Yes.
So, sinagot mo na ba ang kahirapan? Naisalba mo ba sa kagutuman ang taong bayan dahil dyan sa salitang unity mo? Pag-upo nyo pa lang, wala nang unity dahil mismong sa tabi mo, hinayaan mong mag-resign ang Attorney Vic Rodriguez na siya lamang ang matinong tao na nasa paligid mo at sigurado ko hindi siya kasama sa pinatutungkulan ng ate mong si Amy Marcos na mga demonyong nakapaligid. Yeah, I'm very sure about that. No? But then, again, nung campaign, Marlon, dahil hindi mo nga sinasabi kung anong mga project nyo, I was expecting na itong unity na to will go all throughout the term ng mga offices nila, ng mga positions nila, na all throughout, magiging congruent or aligned yung kanilang mga principles or visions for the country. Oo. Na ganun. But then, of course, now, to finalize na, may break up na. And they're no longer candidates. So, ibig sabihin, you go on separate ways na iba yung prinsipyo ko, iba yung prinsipyo mo, iba yung vision mo, iba yung vision ko. Diba? Ang tanong nga ngayon, dahil may ganyan na, parang ano pa lang yan, tama ba sabihin ko na may pasaring na o may pahiwatig na ang VP Sara, ano ang magiging itsura ng State of the Nation natin? Meaning, will she be present? Sigurado naman nandun yun. Kung imbitahin nga nila ang Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang hindi natin alam. Ang point ko, sa mismong SONA ba, magdedeklara si VP Sara na ayaw niya na maging parte ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos para lamang patunayan na basag na ang unity noon pa? Ako, to be honest, hindi ko nakikita si VP Sara na siya ang BBQ or aayaw sa pagiging cabinet secretary niya. Ibig sabihin, sisibakin siya? Yes, it will. Well and good, gawin nyo. It will have to Mas happen. maganda yun. It will have to happen na siya ang sibakin. Ibig Mas maganda yun, sabihin, mas maganda yun. hanggang huli, inilaban niya kung ano yung suporta niya sa mga estudyante. Mas Kasi maganda yun. for her to like say, I resign, it's like also giving up on the future of these students. Ako yun talaga nakikita. Pwede, pero pwede rin yung na nag-resign ako kasi hindi ko na masikmura ang pamamahala mo. Tapos, dun sa sabi mo na sisibakin siya, we'll see. Pero mag-iisip ng maraming beses ang palasyo ng Malacanang dahil kapag sinibak nila ang Sara Duterte, mas lalong magmumukhang underdog ang Sara Duterte. At alam nila na ang Pinoy laging nakakiling Dun sa underdog. Dun sa ina. Kaya yun nga ang nilalaban nila nung campaign, di ba? Mm. Ang konsepto ng campaign natin umikot noon sa pagiging underdog ni BBM. Yes. Di ba? So, we made it a point na, not that we made it a point, it all coincided in one event na inaapi talaga yung isa dahil alam nilang malakas ang hatak sa tao, di ba? Mismo. Kaya lang, grabe din ang pambubudol na ginawa ninyo na pati tayo, yung alam na sound naman yung pag-iisip na mamili, na-convert mo into supporting you, which we don't regret at that time, and only we realize now na parang it's not worth it, no? Yes. Phil Adams Briones, thank you po sa pakulay. Sabi niya, suportahan ng kandidato ng may sug sa 2025. Yun pong may nagpapakulay pa. Yan na nga ba sinasabi ko, binigyan si BBM na maraming chance ni VP. Sara, expected na yan, bagsak ang ratings ni Bangag. Speaking of ratings, sabi to ni Norbin Lee Kukuwanan. Speaking of ratings, ma'am, bakit wala kayong nilalabas na ratings ng Pangulong Rodrigo Duterte? Samantalang ang ratings po ng VP Sara ay 84% sa performance ratings at 82% sa trust ratings. Galing po ito sa Okta Research. Si VP Sara po ang #1 most trusted and best performing government agency. Ang catch dito, si VP Sara ang hindi umiepal para mamigay ng ayuda. Si VP Sara ang nagtatrabaho lang. Walang Diba? mukhang nakapaskil kung saan-saan. Tapos, siya ang may pinakamataas na, ulitin ko 84% performance ratings at 82% trust ratings. So, kamusta naman yung mga namimigay ng ayuda na yung pinamimigay yung ayuda ay hindi nyo naman pera yan? At hindi ka makaangat na 1%. Binabayaran mo pa yung survey firm mo na 0.8% lang ang nakukuha mo, nasa payola mo di tapos ganyan lang ang nahihinuha mo. Hindi nga nila mapeke because they know that they are dealing with data. They can even make you #1. Nakalimutan ko, naka-program sa akin, dapat mahanapin ko pa. Meron silang sinabit sa COMELEC na dapat hindi sasakupin ng, papaalala mo yun, hindi sasakupin ng, mabigyan sila ng exemption
pag namigay ng ayuda? Sino? Kahit may election ban. May ganung Hindi ba hindi ba ko yung alam October sino. naman, wala nang AX? Hindi, sumulat sila sa COMELEC Sino? at gagamit etong admin Putang ina. para maging legal yung pamamahagi nila ng ayuda kahit nakapaloob na nasasakop na yung petsang yon sa election ban. Hoy, comment. Mga ka-ebon-ebon, mga ka-tete, pakiano lang po yun, no? Hindi ko alam din. Seryoso ba yan? Oh, seryoso yun, Pam. Dapat ma-search yun. Hoy, Ano Comelec. yun? For sure naman, I'm very sure na Comelec will give in to this. Who is Comelec Okay. anyway? It's not a separate entity. It's a sunod-sunuran agency to the administration. Gagawin mo yan. Correct. I'm very sure. Noon nyo pa Hindi sila- naririnig sa amin na ang ayuda yung pinakabagong paraan nyo ng vote buying. Sino yung Ginagawa chairman mo. ng Comelec ngayon? Si Mr. George Garcia. oh, Mr. George Garcia, ipupusta po ni Marlon yung sweldo niya ngayong buwan. Gagawin mo yan. I-execute mo yung hinihingi ng admin. You Pwede. will allow it. You will legalize it. Pwede. We know. And we are very sure na somehow siguro alam mo, siguro Marlon 60% or 70% ng admin slate mananalo. Dahil nasa inyo ang makinaraya. Tapos, ang pinamimigay yung pera, hindi nyo naman pera yan. Tapos, yung mga pinagkakakitaan yung mga tong, collection, payola, tong packs, mula sa Pogo, mula sa Customs, mula sa PCSO, ibubulsa nyo. Evelyn Oyama, thank you po sa pakulay. Yan to. Malamang nasa Japan po. Uy Marlon, Oh. meron na namang nanalo ng loto. DM, thank you sa pakulay. Oo nga, meron na naman. Diba? Nanalo sa loto. Ito, Down better ba? Oo. Ito bang nanalo sa loto, Marlon? Ito ba ay tagaloob? O ito ba ay may purpose? May gagamitan ba ang pera sa pagkakapanong ito? Dahil nasa balita, Marlon, na umaaray si PCSO General Manager Melquiades Robles sa kaso na isinampa sa kanya ng isang grupo sa ombudsman. Ito yung FPJPM. No? Oo, ang FPJPM, hindi pala yan yung sinasabi Hindi mo, ito yung Fernando Po Jr. for President movement. Iba to. May ibang Sa ibang vlog natin, tatalakayin natin yan. Yes, we will do. Pero i-ano lang natin. Here. Sige. Ito yung gist. Ito pala ay Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement. So kakalabanin di umano ni Sir Mel at huhubaran niya ang identities ng mga tao na sinasabi niya behind this group because it's not true daw and all. But you have to remember meron na pong previous case si Mr. Robles sa ombudsman din ng plunder. But then of course na niya yun na naging sa technical and the only reason na na nakalusot siya doon was that yung sinasabing papel was Marlon. Hindi nagawa yung no? Basta technical po. Hindi, parang photocopy. Opo, tama. Photocopy ang nakita. At hindi original. But then the rest, latag na, parang na-confirm ko na ikaw mamamatay tao. Pero dahil nakita ko yung parang nakita ko lang na ang ginamit mong kutsilyo sabihin na natin mapurol at hindi makakamatay. Yeah. O sige, ligtas ka. Pero it's the same knife that you used to kill that person. Sorry, morbid po yung naging example ko. Nakita ko kasi yung kaibigan ko na malayo naman sa pagiging... Saksakan ng... Puwet. Anyway, kaya natitigilan ako. Kasi yung linya ni Mel Robles na huhubaran niya kung sino may nasa likod na to. Ito ba ang tamang sagot? Kung nananakot kayo, na pagka merong magsasampa ng kaso laban sa inyo, ay pagbabantaan nyo na? Pagbabanta yun eh. Yung statement niya, na huhubaran niya kung sino may taong nasa likod nito. Dapat, kung isang matinong opisyalis ka po ng gobyerno, Sir Mel Robles, sagutin mo ito ng naayon sa hawak mong dokumento at naayon sa depensa mo. Hindi po ang depensa mo itakutin kung sino yung taong nagsasampa sa'yo ng kaso. From how I see it, Marlon, hindi ito yung pagiging niya yung sabi mo, mayabang, nananakot, it's the other way around. Ano to? Ito yung move ng isang nagpapanik. Na nagda-damage control. So, in panic mode. In panic mode. Okay. I think. Okay, sa akin to threaten. Threaten siya and nag-threat na rin siya. Yun. Threaten siya sa sarili niya. At the same time, para maging defense mechanism niya, kailangan niyang takutin o pagbantaan yung nagsasampa ng kaso laban sa kanya. Diba, ang sabi mo, yung huhubaran ko ang identity ay very Melquiades Robles. Yes. Ang sinabi naman niya, wala daw magiging kaso dahil lahat ng implementations, hindi to verbatim but the context of how I understood his side, ang sinasabi niya. And he mentioned these words,
Ang sabi niya, everything, all transactions were above board. Saan mo narinig itong word not above board? You know, everything is above board. You just need a little push. Hi, Louie! And I'm good with that. I'm very good at that. Oh, very good with that. Ito papansinin natin na mga ka-ebon-ebon, mga katete, Basta na yung mga ka-third floor. mga ka-third floor dragons. Ito pansinin nyo sa mainstream media and sige, ilang vloggers na rin. Sorry to say this. Mas lamang po ngayon ang publicity ng depensa ni Mel Robles kaysa i-accommodate ng mainstream media yung isinampang kaso ng FPJPM laban sa PCSO officials. Because, naman Marlon, we all know na ang nagpupondo allegedly sa mga media ops ang PCSO. Sa ads, niniwala ako. Pero may umuugong na kwento na mula rin sa budget ng PCSO kinukuha ang pondo para naman ipangsuhol sa ilang content creator at ilang media na nababayaran nila para patuloy lamang ipagtanggol at pagtakpan yung mga isyong bumabalot sa Tigilan tanggapan. niyo ako dyan sa mga content PCSO. creator na biglang naging political Analyst. vlogger. You know, yung ikaw, you have your own brand na nasabon, na meron kang sinasabing inspirational rice or whatever that is, na bigla kang, I am for Mayor Marlon Purificacion. Diyos ko naman, that is driven by money, Marlon. And if, let's say ako isang sikat na vlogger, and I mention I am for Mayor Marlon Purificacion, i-check ninyo sa analytics ninyo kung ako bang influencer na to, pumapalo yung pangangampanya ko sa'yo. Kapag hindi lumabas ang pangalan ko sa analytics na yan, ikat nyo na po yung bayad nyo sa influencer na yun. Nagsasayang lang kayo ng pera. Ipang-print nyo na lang po ng inyong mga posters at t-shirts. Yun lang yun. It's as simple as that. Abangan nyo po, mga katete, mga kaebon, kung saan nahantong tong kaso. Ito, another question. Kasi Marlon, napaka-importante nito, Pam, alam mo bakit? Sa wakas, meron ng isang grupo na naglakas ng loob para sampahan ng kaso ang PCSO officials, particular na si General Manager Mel Robles. At sana hindi ito matulad sa nangyari naman investigasyon sa Senado na nag-grandstanding lang, tapos paglipas ng ilang araw ay bigla nang lumamya yung investigasyon. Yun nga ang tanong ko, this time around ba, ito ay malulusutan niya? May mga technicalities ba siyang ma-release na hindi yan authentic na document, kita niyo photocopy. Yun ba? Yun ang tanong, malulusutan niya ba this time around? I'm sure because ito ay supported by the higher ups. Hindi pa ho namin kilala sino to, Pam, yung grupong to. Pero nananawagan po kami sa mga katete, sa mga kaebon, Sa na FPJPM, suportahan po natin ang Peace, Justice, and Progress Movement. Filipinos for Peace. Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement. At iparamdam po natin, ipalasap natin sa grupong to ang ating suporta at pagdakila sa kanila. At kasabay nito yung panalangin na sana hindi sila maareglo para i-atras yung sinampan nilang kaso sa Office of the Ombudsman. Sa FPJPM po, bukas po ang aming channel. Mag-reach out po kayo sa amin. Sa mga vloggers, nandyan po sila Miss Maharlika, nandyan po Pwede sila po Miss kayo Chloe. magpatawag ng press con, sir. Sino ba nandyan? Wala pang mention. So, pwede po kasi. sa FPJPM po, pwede po kayo magpatawag ng press con. Kung wala pong pupunta na mainstream media, Vlogger. sigurado ko po, mga vloggers po, marami pong pupunta sa ipatatawag yung press conference. At kami po ni Pamela, kasama ng staff ng third floor studio, staff, yabang, di ba? May staff na pupunta po para po i-cover yung inyong press conference. Yes, because we all know na kayo po ay bubombahin lamang ng mainstream media para hindi maisa-ere kung ano po ang inyong panawagan or kung ano po yung side na istorya ninyo. So we all know that it has been a practice and money will work wonders for someone who's being crooked is apparent. Huwag niyong kalimutan yung banta, na huubaran kayo, sa mga pagkatao ninyo. mga pagkatao niyo, kung sino kayo at sino nasa likod niyo, di ba? Oo. So, sana FPJPM, good luck po sa inyo. May sug. Yep. Nakakatakot yung yung Ito? case na yan. Itong case na to. Oo. Bakit? Kasi yung ahensya na involved is a milking cow of the government agencies. Alam mo ba, Pam? Ibig sabihin, anyone, bubusalang kita ng rolyo ng pera dyan, huwag kang magsasalita. Bubusalang ko yung nandyan sa iba ninyong kagrupo. Kumalas kayo sa grupong yan. Kaya nga hindi naiwasang mag-isip ng masama ng ilang netizens laban kay Senator Rapi Tulfo. No? Kasi bigla nga namang lumya ang tapang at galing ng idol natin si Senator Rapi. Kaya kay Senator Rapi,
a person who's so known for his brand na he serves justice to the oppressed. Sana po bigyan niyo rin po ng hustisya yung issue na to na ang Pilipino at lagi niyo pong sinisigaw, kayo po ay makabayan, kayo po ay makapilipino. Nanahimik po kayo sa kasong ito eh. Pam, bigla ako natawa kay Sir Elmer Pino. Good morning, Miss Pam, Sir Marlon. Saan po yan? Ka-Ebon po ako. Sino po yung mga Mga ka-Ebon. Sino si Team Ebon at saka sino si Team Tete? gagamitin mo, team tulay, team itlog. Galing lang sa viewer mo, sir. Ka-Ebon po ako. Tapos yung matching smiley emoji. Ayun. Bigat ng mga tinatakan natin. Alam mo, ipit lang sa oras, no? Pero may magpapahapyo po kami. Hindi lang pala sa Island Cove merong pogo. Ha? Alam nyo ba, sa mismong Metro Manila ay meron ding pogo. Marami. Marami. At ito yung hindi pa rin napapasadaan ng mga otoridad natin. Alam nyo kung saan? Sa Mandaluyong City. At alam nyo, ilan ang pogo ron, Pam? Mandaluyong? 7. Di umano, Di umano. 7. itong site. Yes. Siguro hindi siya kasing laki. Hindi, ang liit lang naman dalo yung. Hindi siya kasing laki yung mga pogo hub na nire-raid katulad sa Bamban, sa ano. Pero yung sites, ito yung opisina ng Kung kalat pogo. ka, ibig sabihin malaki ka rin, Marlon. Oo naman. At Maging saka kalat Pam, ka. ang pogo, nililigaw tayo ng mga opisyalis natin, ng mga senador, saka ng congressmen, na ang pogo, di umano ay lang ng ng prostitusyon, diba? Yung money laundering. Diyos ko na Tapos ngayon, inaano nila na espiya. Di ba? Nandiyan espiya. Paano po? Kung sa mismong Mandaluyong lang na, Mandaluyong, ilang minuto lang ang biyahe pampapuntang Menjola. Matagal na 1 oras. Paano kung nandun mismo sa Mandaluyong yung mga spy ng China? Unbelievable. Lahat na lang kasi na makikita. Tatalakayin po namin yan sa mga Lahat na lang susunod na na vlog makikita ng namin. mali, Marlon, China ang CCTV. China, CCTV. Kapag tayo nag-brown out ngayong araw na to, o mamatay man ng wifi natin, China pa rin yan. Alam mo ba, Catch Pam? Hmm. Kung merong 200 million di umano na ibinibigay ang namamahala ng Pogo sa Island Cove, ay Magkano? meron ding 200 million na ipinamimigay ang Pogo hubs sa Mandaluyong City. Di umano. Di umano. And Bakit tayo nasa vlogging? At wala tayo bakit sa wala tayo ron, no? Eto pa, mga ka-ebon-ebon, mga ka-tete-tete, ha? Ngayon, Meron gabi po. daw. O syempre, major eh. Kailangan major, di ba? O ka, no? Ba't ba tinabi mo po rin? Adi ka, no? Anyway, ito pa, ha? Meron pong intelligence fund ng Department of Justice. Partikular ang tanggapan ng isang Justice Secretary. Higit lalo, meron ding intelligence fund ng DILG. Partikular ulit sa tanggapan ng Secretary ng Interior and Local Government. Meron ba Saan silang nila ano? ginagawa? May intel. Pagkakalam ko meron. May intel works ba ang DOJ? Oo, Pam. Ah, Ilang law enforcement agency ang hawak ng DOJ? Una, ang immigration. Hindi, unang-una, NBI. okay. At ang Under ang NBI sa DOJ. Pangalawa, ang Bureau of Immigration. Pangatlo, ang Bureau of Corrections. Okay. Kasi I remember justification nila nang hindi nila pag-approve ng intel fund na hinihingi ni VP Sara for DepEd and for OBP is to centralize all budgets sa mga merong intel task na agencies. Yeah. This includes DOJ, ISAP siguro, probably, no? Ang ISAP kasi is ISAP AFP. Under ng AFP. Under siya ng Armed Forces of the Philippines na nasa Hindi ako sa board chart. nasa ng Department of National Defense. Tapos Pero okay, may ulitin ko, ha. confidential funds sila. Ang alam ko, Yes, meron. dapat Pakinggan kasi- ko, pwede pong itanggi ni Secretary Boying Rimulya kung nasa Amerika, kung nasa banig ka ng karamdaman. Pakinggan mo. Ano ba nakukuha yung ano yun? Alam mo, ang dami nating ka-ebon dyan, dami nating ka-tete dyan, di ba? Sa bagay, Alam mo, lumilipad, di ba? Ha? Ibon Kung si pala Ma'am yun. Marlica, merong puting ahas. Si Third Floor Studio, meron ng mga ka-ebon, saka mga ka-tete. Huwag lang kayong bubuk dyan, ha? Balik lang ako, ha. Kung ano ng mga law enforcement agencies hawak ng DOJ, ulitin ko, ha. NBI, Bureau of Immigration, and Bureau of Correction. Sa NBI, syempre, sila yung elite force dapat ng gobyerno. Enforce? Hmm. Then, Na dapat to mga high profile case ang mga hawak nila. but then act like one. Oh, dapat, di ba? Wala tayong nararamdaman kay De Lemos Madam De Lemos Director, Attorney De Lemos, belated happy birthday po. Anyway, ang immigration, ang usapin ng Pogo ay usapin din ng immigration. Oh, Kasi tama. mga- Kasi they have mga access ganyan. to the country. They can come in. They as illegal And sa Bureau of entities. Correction. Di ba, ang huling information natin, yung galing sa droga ng
sa Alitagtag ay galing sa sindikato sa anong Sa loob. island to? Anong preso to? Kalimutan ko na, sorry kay Ebon medyo matanda na lolo nyo. Anyway, Hindi ko rin din. hindi, meron eh. May nagsabi sa atin, Pam, narinig mo yun, na nung trine-trace kung sino yung utak nung Alitagtag drugs. na Galing sa tuloy-tuloy. Tagaloob. Galing sa Tagalog, sa preso, Bantayan Island ba yun? Or, di ba? Anyway, Mga sige. African. Kasi mga African. yung katangahan na lahat ng high syndicate Oo, nasa isang lugar, Nasa isang ngayon lugar. sa loob, nakakabuo sila ng sarili nilang sindikato lalo. sindikato Napalakas na may lalo. access pa sa labas. Yeah. So kahit nasa loob sila, nakakapag-operate sila. Minsan, anong sabi mo? High profile dapat ang Oo, mga... yan. Then act like one. And if you act like one, that doesn't mean na dapat proper ang damit mo and all. Dapat yung ito sumusunod sa pagiging high profile ninyo. I-upskill din ninyo yung mga utak ninyo. Mismo. At Puntahan naman skills natin. ninyo at practice ninyo. Pam, puntahan naman natin ngayon ng DILG. Anong mga ahensya ng pamahalaan na nakailalim sa kanila, ha? Unang-una, syempre, ang Philippine National Police. Under sila ng DILG. Ang National Police Commission. Under sila ng DILG. At syempre, yung mga local government units. Napolcom. Napolcom. Under din ng So DILG. si DILG ang nagpadala ng ang nag-pull out ng mga pulis sa Davao at nagpadala ng batalyon Yes, na ano? yes. At si DILG rin ang nagpapatupad ng suspension order sa mga local officials. Katulad ni Mayor Rama at gayon din si Kuya Gob. Ibayid. Nung campaign, giliw na giliw pa naman ako kay Sir Benver Abalos. Kasi meron siyang direct line. Ako pala ang may direct line sa kanya, hindi yung siya sa akin. Baligtad. Alam mo ba, nakakatuwa yan kasi, alam mo, ultimo comment lang sa isang post about being against BBM or basta BBM, i-forward sa akin yung nagpapanik, anong isasagot natin dito? Ano yung ganyan? Yung parang, Reactionista. yes, ang sa akin at that time is, ay, ang ano naman ng mamang to and all. But then, of course, now that he's in Sensitive siya sa konting issue, no? Pero kung halimbawa ngayon, ano ka na? Ano ngayon paano ngayon yung issue na kaya hindi nagagalaw ang Pogo Hub sa Cavite, particular yung Island Cove at yung 7 Pogo Hub sa Mandaluyong City ay dahil merong tig to 200 million pesos weekly na napupunta sa tanggapan ng DOJ at sa tanggapan ng DILG. So BFF sila ni DOJ? Oo naman. Oo naman. Tapos bukod doon, Pam, hindi lang sa DILG at saka sa DOJ may tig 200 million pesos weekly. Meron din daw sa isang mataas na opisyal sa House of Representatives. 200 Daming mataas million. naman kasi ng official dyan eh. Can we be specific? Ay, wag na. Sumagol. Diba? And we'll see. Basta bakit nyo nilalagpasan? And uulitin ko okay, sige. Malaki kung may tamang issue, ang tamang gawin sa issue laban kay Mayor Goo ay co-warranto kung may nilabag siya bilang elected official. Pero ang totoo po sa Pogo Hub, sa Bamban Tarlac, ay meron pong opisina ron ang PAGCOR. Bakit hindi nyo gisahin yung naka-assign na PAGCOR officials doon sa mismong Pogo Hub? Bakit hindi sila ang tanongin nyo gisahin at usisain kung paano nagpapatuloy itong mga bintang nyo na di umano may prostitution, ginagamit sa exploitation, di ba? So, ibig May opisina sabihin, ron, may permit, may permit. Nag-opisina ron. may certificate Nag-opisina yan. ron. Tapos ang sinisisi nila, yung mayora ng opisina sa labas ng compound. So, when we say PAGCOR, it's Mr. Altenco, the Altenco, chairman. oo. So, Siyempre. But why is now the Senate hearing only zeroing in on Mayor Alice Goo, no? Goo and questioning her Oo. identity? Yes. If she is Yes. her citizenship, kung Pinoy siya or Yes. Chinese ba siya, bakit nawala na yung issue na bakit May opisina ron. may opisina At paano nakakalusot sa PAGCOR yun? Di ba? Paano nakakalusot alam mo, yun? marami Yung may ganung alam klase? si Mayora, hindi lang kumakanta, no? Naman, Hindi diba? lang kumakanta yung alit. Tapos, ito, sabi ni Bian, nasa Cavite at Mandaluyong malaking Pogo Hub. Ang catch dito, Pam, paano pala kung ang mismong mga opisyalis na natin ng pamahalaan, ang katabi ng matulog, ang kalaban ng Estado? Diba? Puro kayo bintang, nasa isang mayor, merong espiya ng China. Bakit hindi nyo po mag-random inspection o random rate o mag-imbita kayo ng media? Gaano kayo nakasisiguro na sa Island Cove ay wala rin prostitusyon? Walang KTV bar doon? And ngayon may lumalabas na di umano sa Porac, Pampanga. Meron na rin mga uniform ng People's Liberation Army ng China. Makikita mo, yung logo, uniform ng US Army, Mark. Di, Pam. Ganun ba katangang intel ng China? Papasok kayo, kung totoo man merong espiya, papasok kayo, tapos papadala nyo yung uniform nyo. Diba? Ultimo Boy Scout, pag inutusan mo na pasukin mo yan, pero huwag mo suotin ng Boy Scout, huwag mong dalhin yan. Yung uniform ng Boy Scout, di mo gagawin. Nasaan na yung mga sumisigaw Ginagawa. ng
ng bobo dyan. Ba't hindi ngayon magsisigaw na bawal ang bobo? Wala. Paano sisigaw ng napakatalino niyang tao? Sabi niya, dahil maraming tao sa mall, hindi naghihirap ang mamayang Pilipino, di ba? Nakaka-stress pala mag-vlog. Kapag tinatalakay natin. Na-stress ako sa'yo, parang na-absorb kita ngayon. Parang binigay ko na nga lang din yung moment sa'yo. Kasi parang, Pwede ko bang bitbitin yung camera? May papakita na ako sa mga Hindi. ka-ebon-ebon. Mga katet. Alam niyo, si Pamela. Ang ganda ng pati ano sapatos. po, ito po. Binigay ko sa'yo. Ang lakas makabadam. Madam na madam, ang Pamela Pedroche. Ang lakas makabadam. Alam mo ba dyan tayo na Babalayin mo ka rin. Di ba yung pinaling natin kung nasan tayo? Ay, oo nga, no? Hindi, sa paa naman. Tapos makita niyo yung paa ni Pamela. Ang puti yun ng talampakan. Ayan. Madumi pa tuloy. Itutok na kanya. Nakita mo to, Marlon? Ang tulis nito. Itutok Gusto mo na. may lisensya. Check ha. Kaya pinapagaan mo na. Sa bigat sa So pinapagang yung sapatos ko ba gagawin mo? O syempre, di ba? O di ba, no? Napakaganda nung, Kung hubarin ko parang, yung parang, bike, parang ang brand, shoes mo ngayon. parang ang brand pa, Zara ba? Nakita ko, Hindi Zara. Zara yan. Ano? Mas mahal. Tori, No, Tori Bird. Silvia Latore. Wow, sige. Ako, hindi naman ako hindi ako yung sa gamit yung First mahal. brand. Ay, kaya pala relas mo. No, ang yan, dyan ako medyo nagsisiyo, relo at saka bags. Oo. Kasi when I realized nung pandemic, Marlon, tinitignan mo yung mga bags mo ngayon na, sabi natin, leather, di ba? Tapos nandyan lang. Tapos yung panay ang linis mo ng using the leather spray. Oo. Tapos hindi mo nagagamit. Hanggang sa to the point na ang pandemic umabot 2 years. Yung alam mong mag-worry ka kasi dahil hindi mo, dapat ang gamit, ginagamit. Di ba? Yes. Kahit ang shoes, Marlon, di ba? May mga shoes ka ba nung sinuot mo bigla natanggal ang swelas? Kasi sa katagalan na Na hindi mo ginagamit. So doon ako medyo parang naka-realize na hindi ko kailangan nito. Hindi ko kailangan ng mahal Yung na mga mamahalin. bag and all. Na, Yeah. Tapos yung mga damit na Hindi mo kailangan ng mamahalin. hindi mo Pero kailangan mo ng mamahalin. naipasok. Hindi nga, ba't di mo sagutin? Hindi mo kailangan ng mamahalin, pero kailangan mo ba ng mamahalin? Hindi naman ako sa lahat ng mamahalin. Marlon. Nandiyan ang aking mga pamangkin na nanonood ngayon. Hello, hello. Ay, hello, si Hi, Chuka, Ika. ano? Hi, Coach, hi, Danny. Si Kuya, Kay si Kuya. Chicho Kael. Baka Si Chicho Kael, nandun Chicho Kael. Nandiyan si Mudra Kels, nandiyan yung mga kapatid ko, nandiyan si Mami Tintin, si Mami Bitbit. Grabe, 1-9 na tayo. Uy, sorry mga ka-ebon-ebon, mga katete ah. Hindi namin kayo, hindi namin kayo nababate. Yung tarap nung banter namin ni Pamela. BGC Hindi ko lang yata mo- ako kayo. Nasa Marina Bay Sands po kami. Talagang, alam nyo naman, paigila buhay. Dumating po kami kaninang umaga. Uwi na po kami after Opo, this. kasi kailangan namin pumunta ng Angeles. Uy, may itinerary tayo. Wala May, pa eh. yung complete details. Ang dami rin nagtatanong sa akin. Kung anong oras, saan, and... Baka ano yun ako. Baka Oh, tugurin lang. tingnan mo, may kaebon tayo. Sabi ni Encar Abella, sakto, wanted, mamahalin. May ano emoji na? Sa Yeah. akin yung mamahalin na yan, make sure Oh. na meron dalang Tiffany lock na bracelet, tapos may dalang Cartier, Ah, Santos watch. Kasi sabi mo lang, ayaw mo lang mamahalin ha. Tapos ngayon, nagbabagkit ka na. May particular pa talaga brand. Oo, di ba? So, Kung hindi nyo, high maintenance. hindi okay. Hindi Ayun. ako high maintenance. Para sa sarili ko, oo. Pero yung parang, ano bang ano? May cricket, pumapag-ibig ko. Tapos sabi ni Bongbong Bernal, nawala na si PBB. Ano ba pag-usapan natin? Wala na yung topic. Pag-usapan ba natin yung bigat ng sitwasyon sa lipunan? O yung Likha ng pambubudol ng tao sa Malacanang? Or pag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig ng isang Miss Pam? balikan na lang natin yung matulis na shoes. Diba? Ay, ito matulis na shoes na to. Kapag ang ano nito, automatic ulong eh. Uy, medyo okay na po yun. Medyo yung frozen shoulder. Ingat po lahat, maging healthy tayo Si lahat. Madam Lenny daw And- kapalit kay VP Sara. Wala namang ano. Hindi, wow. Marlon, wala namang respeto ang administrasyon sa batas. Di ba kapag ang mayor tinanggal mo, automatic the vice mayor will be promoted as the mayor. Oh. You cannot stupidly appoint someone to From the become outside, the mayor from the outside. Nasaan? Kahit naman siguro grade 6. Ilang beses na grade 2 itong administration. Second year lang kasi. Sabi, teka, mayap ko nga, no? Kasi hindi, year. pero hindi natin minamalit yung mga undergrad, na maraming magagaling na Guys, mga not everything is about you. Kung Correct. kayong masyadong relate ng relate. Kung may isang taong pinaparticular lang kami, yun lang tao. Oh, yun. si Para BBM naman lang po. makarelate ka Si BBM lang po. Mayap, na i-generalize. oh, Kung mayap, may ka. mayap abak kay kayong adwa from Melbourne. God bless po. Mayap abak kay kayo. Mayap abak kay kayong adwa. Ano yun? Ini po mayap ebak. Abaho naman. Ano yun? Ano yun? Magandang umaga sa inyo. Oy, maganda rin po kayo Ito sa po, umaga. mayap ebak. Oo. Magandang tayo siya. Magandang lalaki po ako. Pagbigyan nyo na